Hihintay nyo sa SONA? Well, actually, ang hinihintay ko po ay yung mga dapat sabihin kasi State of the Nation Address, ipapahayag ng Pangulong Bongbong ang kalagayan ng ating bansa sa loob ng nakalipas na ilan ba? 3 taon. Bakit? Kinakailangan bang marinig nyo lang sa kanya? Hindi ba nyo alam kung anong kalagayan ng ating bansa? Well, at least may idea naman kami. May idea po Hindi, kami. bukod doon, Sen, ay sa SONA rin kasi binabanggit ng Pangulo kung ano ang kanyang natatanaw eh. Oo. At kung paano tayo pupunta doon sa natatanaw niya. Mga Hindi, policy kasi ako, statements. ang pagkakaintindi ko, state of the nation. Opo, kalagayan, estado. So, pagka ganun, ang mas importante, ano ba lagay ng ating bansa ngayon? Walang kinalaman kung anong gagawin mo kasi kailangan yun munang kalagayan ng bansa natin. Ipakita mo. Kumbaga sa tao, tayo ba'y talagang maganda ang ating tayo ngayon? Yung katawan ba natin ay malusog na malusog, di ba? Opo, opo. Wala ba tayong nararamdaman dyan kahit na katiting na arthritis lang o rayuma, ganyan? Oho. Kailangan kasi tingnan mo yung buong katawan ng tao. Tama po naman, oho. Kaya nga kapag ikaw ay nagpa-check up ngayon, yung kabuuan, anong tawag doon? Meron tinatawag ngayon, buong katawan mo, titingnan eh. Opo. Di ba? Executive check. Executive check-up. Yung karami sa ini-MRI. Sa ngayon, may sinasabi pa nga sila, yung bansang Singapore daw, puntahan ngayon ng mga tao na talagang gustong makita talagang kalagayan ng kanyang pangangatawan, yung kalusugan. Opo. Magmula sa bumbunan kanya hanggang sa Talampakan. talampakan. Kailan ipapasok ka sa isang sa isang Isang aparato. na yung aparato na yun, titingnan ka. Makikita lahat. Ganun na SONA. Yun ang Oho. ipakikita niya ngayon anong kalagayan ng ating bansa. Di ba? Di ba? At kinakailangan, yung pagsasalita na yon, yung pag-uulat na yon, may kalakip na pagpapatibay. Opo. Di ba? Hindi importante sa akin kung ano yung gagawin. Maraming nagsasabing, ganito naman ang gawin. Ang daming development plans eh. Opo. Di ba? 3-year development plan, 5 years, di ba? Wala namang masyadong Ang gusto ko malaman, pag sinabi mong State of the Nation Address, SONA. Opo. Hindi sana, di ba? SONA. Nagiging sana ho eh. Kung sana, madali yun eh. Sana walang karamdaman ng ating bansa. Di ba? Opo. Sana ay nakakakain lahat ang tao. Wala sanang nagugutom. Di ba? Yun ang gustong marinig ng taong bayan at mapatibayan. Yun ang alam ko. Ewan ko sa yung dalawa. Hindi, ang punto nga nila ngayon kung yung walang gutom program ay talagang bubuhusan daw po ng pondo. Hindi tama yun. Oo. Pero yun, gagawin mo sa mga susunod na mga panahon. Ang sinasabi ko, yung kalagayan ng bansa ngayon, Estado kinakailangan iulat mo na mabuti. Opo. Kumbaga sa larawan, ilarawan mo, ikwento mo, patibayan mo na ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Nako, oho. Nagkano bang utang ng bansa mo ngayon? 17 trilyong piso. 7 trilyon. At mangungutang pa raw tayo ngayon, Sen, ha? Hindi, kaya ang gusto kong malaman, maipaliwanag mabuti, maipakita sa tao, ang kabuuan ng kalagayan ng bansa mo. Kung kinakailangang isa-isahin mo, di ba? Yung mga sektor ng ating ekonomiya. Meron kang agriculture, meron kang transport, di ba? Lahat gusto ko ipakita mo. Kung ba dapat dumaan ka talaga sa aparato, makita yung kabuuan ng pangkalusugan ng isang katawan ng tao. Ayun. Pagkatapos mo nagpa-executive check-up, dapat may result. Yun Ito nga, po anong ang resulta gagawin? ng iyong Diba? executive check-up. Anong gagawin mo ngayon? Kaya nga merong kalistahan ng di ba? Opo. Ako nga nagpa-check up ako dyan. Oo nga po pala. Sayang yung kasing nakikita ko yung nasa Congress pa ako noon. Opo. Mag-i-expire yung aking, anong tawag ba ron? Kokoped ba yun? Yung insurance po. May insurance kami. Sayang Opo. naman ito. June 30 ang expiry. Opo. Pagka ginamit ko ng June 31, wala naman June 31 Wala po, wala. Opo. Hanggang June 30. Sakit pa yung loob ko magpa-check up. Pero kinakailangan. Nagpa-check up, executive check up. Then na-cover. Sige.
ito yung sakit mo, di ba? Opo. Ganito yung kakainin mo. Ganun na yan eh. Opo, may rekomendasyon yan. Opo naman. Nagsisimula siya magsabi ng kakainin ko. Kasi po kanya, yung mga diabetic. Teka muna ka ako. Hindi mo ako diabetic o nga po pala, ano ba akong tinitingnan mo? Yun nga may sinasabi ko eh. Di ba? Bakit simula na salita mo, diabetic? Ako ba diabetic? Nakita ko yung report, di naman ako diabetic. Pinakakaba mo pa. Kumbaga kasi po, ganito po ito po dietitian ito eh. Opo. Okay, Kung hindi po niyo may iwasan talaga ang baboy, Oo. Sinlaki lang po ng posporo kakainin niyo. Yung box ng posporo. anong silaki? Kalahati ng posporo. Ganun po. Ha? Tatakawin lang pala kayo. Magpalit na kayo ng doktor. Ayun, kaya natin iniexplika ng ganito. Importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung SONA? Opo. Sabihin mo muna, ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Kailangan yung tunay na kalagayan. Kaya medyo may sakit ang kalagayan. Sabihin mo, sapagkat doon mo lang magagamot. Kung, di ba, kung itatago mo sa sarili mo, alam mong may sakit ka, pagkatapos magsisinungaling, hindi mo magagamot ang sarili mo. Opo. Kaya kailangan magpakatapat tayo. Ito po ang kalagayan ng ating bansa. May problema tayo rito, may problema tayo rito, pero dito po medyo okay naman tayo. Yung mga kuko ng paa natin po ay matutulis po. Malulusog ang kuko natin. Kailangan lang pong gupitan. Ayan, oo. Ano, Yun ang solusyon, ano? Yung ngipin po natin naagnas na po. Puro gilagid na lamang po tayo. Medyo mahirap po yun, di ba? May osteoporosis ka. Nako, may So, problema sa buto. kinakailangan, huwag ka lang kumain ng ganito, kinakailangan magpa-inject ka pa. Mamili ka, kanya, dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. Kunyari, yung backbone ng ating economy, Yan. agriculture, matindi. Naku po. So, sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano po ang kailangan? Ito po, meron po kayong, ano na yung iniunom para yung mga buto? Calcium. Ito Opo. po, pampakalcium Calcium ito. supplement, opo. O ano ito? Twice a day po ito. Okay. Inom po kayo naman ng gatas. Pagkalusyon po yan, ba't po kasi nawalan kayo ng... kasi po dahil sa hirap po ng buhay, hindi ka man lang makainom ng gatas. So kaya siguro, yun po ang na-harvest po ninyo. So, meron po kayong iinumin twice a day. Pero kailangan po suplementahan yan para po yung mga buto nyo lumaki ng konti, tumigas yan. Ayun. Okay. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for 3 years. Sasabihin niya sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, meron namang injection, minsan lang, once every 6 months, mamili ka. Ayun. O ganyan talaga yung SONA. Alam mo yung sakit. Alam mo kung saan ka malusog. Etong kalagayan natin, alam natin anong gagawin natin. So yun ang perspektiba natin, Jen. Ngayon daw po, ang kakulangan natin salapi, Sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion point something ang ating kinakailangang budget. Now, sa 2026, 2027, kaya ang ating mga perang nasa bangko Yun na. na nga yung sinasabi natin May deficiency ka sa iron na kaya nga nagkaganyan. Yan, Bakit opo. ka napunta dyan? Ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Ay sinasabi kasi na kung minom ka kahit gatas lang ng... Opo, na mayaman sa calcium. wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Tatanungin, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. Kulang tayo sa salapi. Kulang ka sa iron, di ba? Ako, isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... I-tax natin. I-tax natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. 20%, malaki-laki din daw makukolekta. Yung interest lang naman. Yun nga, yung interest. Non-time deposit. Magkano yun? Mga sa loob ng 3 taon, mga 6.25 billion? Yung computation natin kahapon. Yung gustong makolekta nila. Makolekta nila. Mga... Kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.325 trillion. O pagkatapos na SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Mas matlaki na. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Mangungutang tayo.
So kung dito lang sa 6.325 trillion ang uutangin mo 1.5 trillion. Di ba? Opo. Ngayon, para lamang maitaguyod mo ang taong ito, sige. 1.5 trillion, hindi ba pinag-usapan natin? Ano yun? Katumbas ng 200 billion per month. Or 400 billion per day. Or 170 million per hour. Naku. Ang tanong, ba't kasi kinakailangan, parang maliit na pamilya ka lang Magkano ba ang kita natin? Alam ba, tinanong ni Sa loob na Mrs. Sumarjaga. isang buwan. Opo. Si Jen naman kasi, tinanong, nakita yung budget ng asawa. Opo. Bakit ang budget natin 52,000 per month? Alam mo naman ang sweldo ko 5-2. nasa... ha? 5-2, 52. Ang ibig ko sabihin, di wag kang mag-budget. Oo nga. Nang hindi mo na... Labis sa kinikita. Nalabis sa kinikita. Parang hindi naman makatwiran yun di ba? Opo. O ngayon, dinagdagan mo lalo. 6.7 trillion. So pagpalagay mo 15% yun ang GDP, kamo. O kinakailangan ng economy mo ay yumabong palagay mo siguro mga 39 trillion whatever. O so kung ang projection mo ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Opo. Hindi kaya yun Hindi ho. Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga ho talaga. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Oo, yan ang pag-uusapan. Yan ang, kaya nga, hindi ko, madaling gawin, madaling gumawa ng budget Madali naman kumuwenta niyan Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin. Nako, tignan natin. Sen, mamaya, mayroon tayong mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Nabaltaan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala ito, panukalang batas Ni Senador Amy Marcos. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yun nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si Ganun ba? first time Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang merong siyang hinihain na ganyan? Meron po. Opo. Oho. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun. Hindi lang tinupad Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Di ko naman alam kung tatapusin pa yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman papaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun
Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Taka, may Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang importante kailangan mag-anuhan ng batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino makikinabang sa batas na yan? Di ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen, sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So yun daw pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851. Opo. Na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa
ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen, bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala namang sabi Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Eh bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Eh siguro sa Lunes kasi Sasabihin niyo pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon. Meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na sino to. man, Pero sino man yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Resolution nito, Sen. Resolution, hindi po ito panukalang batas. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 1951 eh. Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? Di ba yung Senado ito mapaparusahan? Senado ito di ba? Opo. Tsaka na natin tingnan. Ang gusto ko lang ideklara. Okay. O kung nadeklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang nag-implement nito? Para maayos natin. Di ba? Kasi yun ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang, hindi ba meron ng naunang pagdinig dyan. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang hindi ako nagkakamali, yung sa di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi diba? ko. Para magkaalaman na kasi. Diba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung tatlo, ha? Huwag lamang yung isa.
Ganon. Oh, is this Diniscuss mo yung pending yung panukalang batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Dalawang resolusyon. Diba? Oo. Lagumin mo ngayon. Yun, si Nelson. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Trabaho ka Hirap naman. namang lagumin yun na senador. sige. Tatlo. Oho. Lalagumin mo lang. Kasi yung itong isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional. deklarang unconstitutional. At pauwiin Oho. ang dating Pangulo. Oh. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kababayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin, yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Pwede Hindi rin. kasi nga dinidiscuss natin. Na hindi naman tayo, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Oo. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Oo. Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Oo nga po naman. Ano? So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Halimbawa, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Oo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na nga eh. nandun So, na siya eh. ipagalimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa limbawa. Halimbawa, Hindi pa natutuyo yung ano eh, yung tinta. Pinapaareso si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Oo, gaano. Galing saan galing si... Galing ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na nga akong Wala maisip. ka nga. Sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Sapagkat siguro wala nang gagawa sa takot na lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino ang gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, baka mayroong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Di ba? Oo nga. Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin Bago niya kung halimbawa may So preventive ngayon ito. Nako, Nelson, okay na tayo? May 3 minutes ka na. 5 minutes yun eh. Napakahirap pagsama-sama. Ang haba. So sabihin mo, alin po ang gusto nyo sa tatlo? Amo na lang. Ayan. Oo nga, no? ABC tayo. ABC. Ito po, aprobahan yung PRRD Act. B, yung deklarang Alin ba yung, ano ba yung dapat na bigyan ng atensyon? Ganun na hindi pipili. Ano ba ang dapat na bigyan ng atensyon ng Senado? Alin ang dapat na bigyan ng pangunahing atensyon? Pangunahing atensyon ng Senado. Yung panukalang batas na ganito? Yan. O yung dalawang resolusyon na ganito? Yan. Ano naman yan eh? A or B? A, alin ang dapat na atensyon. bigyan ng atensyon ng Senado. Yan. Ito pong PRRD Act, kasi yung title niya, no, nakadugtong ang PRRD Act, o yung dalawang resolusyon na sandante na una, ideklarang Na magpinsang buo ka mo. unconstitutional yung pagkakahuli sa dating Pangulong Duterte At pabalikin na siya rito. at siya po naman ay pabalikin na sa Bilang yun Pilipinas. ang tayo ng Senado. Yan. Oh. At
Parang may nakita ko sa social media na kayo ay merong inilaunch na proyekto ho ba ito under National Irrigation Administration? NIA po ba yun o sa Surigao? Baka yung dahil sa Opo. parang merong affair ang NIA. NIA po. Baka isa sa mga pinasinag na video. Opo. Baka yun na sinasabi mo. Opo. Sige, ipakita natin, direct ipakita. Ayan, NIA pushes contract farming. Ayun, climate smart irrigation to future-proof PH rice Ito ho farming. ba yung sa pangunguna ng yung kumpanya ni Kuya Yuan sa Ligumba? Pero hindi pa yan. May video eh. Yung video na lang ipakita nyo. Wala ba yung video? Inaayos pa ata. Nagbabaper pa. Ano? Ito ho ba yung sa yung Yunlad Corporation? Hindi yan. Iba pa yun. Actually, baka ma-integrate yun. Ayun, opo. Yung binabanggit nila, sangayon doon sa video na nakita ko, in-include nila yung budget na ipinagkaloob ko sa Claveria sa Cagayan. Okay po. Maalala ninyo nung early months of the 19th Congress, bago ako matanggal, member ako Ng Committee on member ako ng Agriculture. CA. Commission of Appointments, opo. Member ako ng CA. Ngayon, ang mga CA members, meron silang komite. Opo. Ako yung chairman ng Committee on Public Works. Yes po. Yes Alam nyo po. na yun 19th Congress. So, naging halos 2 taon mahigit akong kasama ron. Opo. Hanggang sa ako'y sa kamalasan, tinanggal. Opo. Alam nyo na yun, kung ba't ako pinagtatanggal. Yes po. Dahil nga doon sa, siyempre, pagkaloob sa amin yun pangkaraniwan, yun ay tradisyon sa Commission on Appointments dahil bahagi ka ng rumiribisa, ng mga nag-evaluate, nag-a-assess ng competence, ng merit ng mga appointees ng President. Siyempre, naghihirap ka rin doon. At talagang, lalo na ako, talagang gusto kong malaman yung appointee ng President o yung designee ng President, karapat dapat. Yun ang tungkulin ng CA, Nelson. Opo. Ang Commission on Appointments, isang independent commission na itinalaga ng saligang batas, pero ang kanyang gawain ay hindi para gumawa ng batas. Yun ay binubuo ng 12 senador at 12 congressmen. Sa Kamara, opo. Ang tanging layunin, tulungan nyo ang presidente, parang pantulong na rin. Pero sa bahagi ng legislature, na yung kanyang mga inappoint, yung kanyang mga ninombrahan, yung kanyang mga ninominate, natutulong sa kanya, sa kanyang gabinete, at mga iba pa, ay karapat dapat. So, susuriin mo yung competence, yung fitness, yung merit. Opo. So, kaso lang, yung kasama ko, hindi naman wala namang masyadong tinatanong. Pagka nagkindatan na, okay na Kaya ako hindi ganun Kayo binabasa nyo kasi ng gusto Tinitingnan ko kung competent ka. Alam mo, kahit kaibigan. Opo. Kaya makikita mo doon, nung hirangin, ang pinakamatagal na ako na ang pinakamatagal na nagtatanong Nung hirangin yung secretary ng Foreign Affairs. Opo, Secretary Enrique Manalo. Oo, siguro kalahating araw ako nagtatanong Tapos tinitingnan na ako ni Jinggoy Alam mo naman, pag tumingin, parang, totoo mo na, ikaw nung kanina. Hindi gano'n. Nung hinirang yung chairman ng secretary ng Department of Energy. Opo, Rapi Lutilla. 2 araw ako nagtatanong. Opo. 2 araw? 2 araw. Dalawang magkasunod na hearing. Tinetext na nga ako ng speaker Opo. Huwag mo na pinahirapan. Hindi ko pinahirapan, tinetesting natin. Opo. Ngayon, dahil sa gawain na yan, so pag nahirang naman sila, kamukha ako, Department of Public Works Opo. Manibunuan naman yan. Oh, Opo. sir, meron po kayong nakatalagang kayo po kung saan nyo po gustong ilagay. Ayoko ng flood control. Ayoko yan, sabi ko, dahil walang nakokontrol dyan Hindi kaya i-control yung flood. Opo. Sa flood control,
yung nakokontrol yung flood eh. Ay yung ang tawag, yung budget ang nakokontrol, yung flood hindi. Hindi kaya yun, Nawawala. wala. Opo. Saan mo ilalagay? Sabi ko ako, water management ako. Maglalagay ko ng dam para sa ganun yung patubig. Kasi alam mo, farmer ako eh. Impounding area pala. Palaging nakatatak sa isip ko na yung Tarlac, kung bakit walang irrigation ng Tarlac. Opo. Landlocked yung Tarlac, tapos wala kayong irrigation. Ganda ng lupa eh. Hindi ba minsan kung di ako nagkakamali, 15 Congress yata yun eh, o Opo. 17 Congress. Tinanong ko yung administrator ng NIA eh. Oho. Ano na yung ibig sabihin ng NIA, Jen? National Irrigation Administration. Ano? National Irrigation Administration. Pinalitan ko yun eh. Ganun ho ba nung time na yon? Oh, pinalitan ko yung Ano na po naging ibig National Irritation Administration. Na-irritate. Okay. Na-irrita. Sabi ko, administrator... Nanggel pa ata nun eh. Ha? Si Nanggel. Hindi. ba? Parang retired general eh. Opo. Administrator, yung po bang Tarlac ay bahagi pa ng Republika ng Pilipinas? Abay, siyempre naman. Napaganon siya eh. Opo. Opo, sabi niya, no? Uy, kung bahagi pa ka ako ng Republika ng Pilipinas ang Tarlac, bakit ang mga irrigation hanggang Pampanga lang at hindi tumutuloy? Dito sa mo Tarlac. Tarlac, oo. Hindi, inabara na doon. Ano? Oho. Ibig ko sabihin, kaya ko lang kinukwento ito. Kaya ako nailagay sa dahil sa kagustuhan ko na nakakintal pa sa akin yung hardship and difficulties ng mga farmers sa Tarlac. Opo. So ang ko, hindi ko naman mailagay sa Tarlac dahil wala nga akong pagkukunan ng tubig. Dahil wala pa yung balog-balog Yung dam. balog-balog dam, Yung opo. balog-balog dam na yan, Nako. naging isang mahiwagang palaisipan. Pangulong Noynoy pa yan. 24 na taon na yan ang nakararaan. Hanggang ngayon, Sen, hindi pa natapos-tapos yan, ha? Wala. O ito, Hanggang ngayon, no? so ngayon, dahil Pinakamalaking dam. sa kagustuhan kong makatulong, na-identify ko yung Claveria. Magandang pagkunan. Sa Surigao ho yan, Sen. Claver, Surigao. O Claveria... Cagayan. Claveria, Cagayan. Oo. Opo. Kasi meron kasing Claver, Cagayan. Tatlong dam. Malaking halaga. So, sabi ko, dam. Opo. O ngayon, napatunayan ko. Napatunayan ko. Kasi sabi ko, bago ko ilagay yan, anong productivity nung wala pa yan? At Opo. pag mailagay yan, anong productivity? Ngayon, malinaw na. May talaga inaral Kaya niyo pala. kapag nakita mo yung nagsasalita yung mga farmers, isa ako sa kanilang salamat po, sabi nila Pinasalamatan. gano'n. Ganun. Isipin mo, 350 hectares ang napatubigan. Maganda po. 3,500 na farmers ang na-benefit. O nilagay mo sa flood control. Okay. Wala. Kaya, Nasaan ang 5,000 flood control projects na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? wala. Inanod Okay. po ng baha. Na-plug niya po. Kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po. So, ngayon pa lang tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Iba naman yung Blue Ribbon. Ikaw naman. Hindi naman foreign relation yun. Flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta ng Siberia o kaya ano. Kaya yan ang sinasabi natin. Ngayon, bakit? Bakit ganun na lang? Para mausisa ko nga. Ayun, tama naman. Hanggang sa bigyan nila ako, sabi ko, gusto ko, water management. Ngayon, pag sinamahan mo ng contract farming, yung nakita kanina, Opo. makakatulong ka. Kailangan kasing productivity, yun ang itaas mo. Hindi dumadami ang lugar na pagtatamnan. Totoo. Umuunti pa nga yan because of the pressure of population. Pabahay. Totoo. Kalsada. Yeah. Iba pa. Kalsada lang. Papaunti. So, ang gagawin mo, itaas mo yung productivity. Kaya pala, Sen, tuwang-tuwa si Kuya Yuan Saligumba. Sabi niya, Jen, ng Yunlad Corporation. Ako, sabi niya, Jen, napakalaking yung tulong. konsepto na yan, kasama ko dyan. Ngayon, nag-meeting na kami. Ngayon, kukwento ko na sa inyo. Opo. Miniting ko yung NIA. Sabi ko, ikaw NIA, ito ang gawain mo. Di ba? Ay, tama. Si Gullian. Regulator ka eh. Si Gullian naman yan. Pero wag ka nang magmamarketing. Ganun ba? Magiging inconsistent. Hindi ka pwedeng regulator, nagmamarket ka pa. Ayun. So, bibigyan kita ng kapartner. Yung konsepto kasama ko dito. Alam mo dito ka kung ganyan. Dito, pwede tayo makapagbenta ng 20 pesos
na presyo ng bigas, pero hindi sa paraan ng pamahalaan ngayon. Totoo po. Nang hindi masasaktan. Ibang ng kaparaanan. farmer. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, sa paraan gusto natin, masasaktan ng farmer. Tingnan mo nangyari, ibinaba sa 20 pesos, nasaktan ang farmer.